Ito mga idol, typical na aksyon ng Lakers. Pick play ni LeBron kasama ang kanyang big man. Actually, kahit hindi naman si LeBron yung may hawak ng bola, pwedeng si Reeves or si D'Lo. Mga interchangeable naman sila eh. Ngayon nga, si LeBron na muna. And dito nila aalamin yung reaksyon ng depensa. Nag-switch ang Atlanta. Si Capela muna ang tumapat kay LeBron, kaya ang ginawa ni LeBron patiently sinet up ulit ang kanyang opensa. Lumayo siya para pwedeng bumuelo at malampasan tong big man ng kalaban. Gagamitan niya ng bilis. Usually, ganyan talaga ang diskarte and okay lang yon. Kasi nga yung isa sa mga best players nyo ay may tumataong mabagal nga, mismatch. Ang nagiging problema lang nito ay dahil nagaantay ka nga sa gagawin ni LeBron, mapapatayo ka o mapapanood ka na lang sa kanya. Ito nga ang apat na ito off the ball ganun ang ginawa. Pero pansinin nyo si D'Lo umaamba-amba siya dyan na tinatimingan yung cut niya. Pero kinaya naman na ni LeBron to mag-isa. Dito rin mga idol, wala na si LeBron sa court at si Reeves ang ball handler together with AD na screen setter. And yung tatlo na hindi involved sa pick play, tila walang movement gaano. Ready lang sila na mapapasahan. Pero mostly ay pinapanood lang din nila kung ano ang mangyayari. Maganda ang pagkakalift nito ni Max at nakita rin siya ni Austin. So masasabi mo rin siguro na off-ball movement yan. Ang ganda ng athletic ability niya. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Kung gusto mo nga ng mga type of basketball na malupit ang ball movement o player movement, hindi po ito yun gaano kasi nga nakaasa ka sa iisang tao eh. Epektibo namang mag-produce si LeBron ng mga puntos. Pero sa pagkakataon na ito, nakakisa kanya ang mga help defender. Sa kaliwa niya may Forrest, sa kanan naman niya may Johnson. So kahit nasabihin nating mismatch to kontra kay Okongwu, mahihirapan pa rin talaga siya. Not saying na hindi niya kaya, ang sinasabi lang natin ay mahihirapan siya. That's why hindi nga rin siya naka-atake. At naging contested shot to para kay Max. Nasabayan din talaga ni Forrest yan ng maayos-ayos, bricks tuloy. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Pero medyo nag-i-improve na rin po yung Lakers doon sa ginagawa nga nila. Dito nga, hawak na naman ni LeBron ang bola and although ayun nga, okay lang yan kasi si LeBron naman yan eh. Kung gusto niyang umiscore ay makakascore talaga siya at pinoposehan nga niya si Hunter ngayon. Pero kung hindi siya makakascore at least, diba, may magagandang option siya na mapapasahan. Imbis na nakatayo lang at pinapanood lang siya. Nag-hard cut si Max sa baseline, si Jax din ay halos kasabay niyang pumasok. Kaya lumuwag din tong tres kay D'Lo. Ito naman ay set play ng Lakers. Pero diba may mga ganyan pala sila at hindi lang yung puro pick and roll hanggang dulo. Nag-set ng back screen tong si D'Lo kay AD at si Davis nga po ay magkakat, papasok. Sabay syempre si LeBron, siya yung pumuposte. Anytime din, pwede siyang umatake dyan kung gugustuhin niya. And ayun nga, sa pagpasok ni AD ay dalawa ang sumama sa kanya, split action. Kaya nagkaroon ng practice 3 itong si D'Lo, bibihira sila magpatakbo ng mga ganyan. Dito mga idol, nag-zone ng Hawks pero yung punto nga natin ay andito pa rin talaga. Nakatingin ng Hawks defense dito sa posibleng 2-man game ni na AD pati ni D'Lo. Matinig kasi si D'Lo mga idol recently at pwedeng tumira yan ng bigla-bigla. So kailangan mo talaga siyang pagtuunan ng pansin. Hindi nila alam na si Rui ay backdoor cut na dito na parang Dwayne Wade. Kilala si Wade sa mga ganitong cuts din mga idol. At dito mo masasabi na mas mabilis talaga ang bola kaysa sa tao. Nakita nila na ang bola ay papunta na sa loob. Pero palingon pa lang sila, asa kamay na ni Rui to. Hindi na sila nakarecover pa. At hindi naman din lahat kailangan gumalaw-galaw. Dito kita nga nating tinanggap ni Davis ang bola. Yes, may inaantay siya na mapapasahan. Pero inaabangan din po ng kalaban kung ano ang gagawin niya. Pwede kasing umatake rin siya dyan, mangbigla.
Kaya nga si DeJounte ay andyan na nga lang sa may loob at inaabangan kung aatake nga siya para pwede rin siyang sumalubong. One pass away lang din naman siya kay D'Lo at makaka-recover siya kung ipapasa man doon. Pwedeng tumuyo lang po si D'Lo dyan at panoorin ang mangyayari, okay lang yon. Pero solid tong nag-off ball screen nga siya kay LeBron para maipakitang may option nga si AD. Sabay bigla ang nag-cut at makikita natin si DeJounte na hindi sumunod. Pansinin natin si Rui pati si Bogdanovic dito mga idol. Ayan na naman po ang pick play ng Lakers at para nga pumabantayan to ng Hawks ng maayos, pumasok si Bogdanovic para mag-help. Tama lang din yon. Kaya nga hindi na rin pumasok si AD dito kasi matatapik lang ang pasa kung nasa loob siya. Diyan nga niya inaantay ang bola sa mid-post. Makikita natin na noong nasalo na nga niya, nag-help na si Bogdanovic and pumuslit si Rui dito sa gitna. So hindi rin siya nanatili sa corner at gumalaw. Libreng-libre na siya at available ang pasa pero kinaya naman na to ni AD mag-isa. Again, si Rui mga lods, tao siya ni Krejci rito. Tapos ayun ulit, pick play nung dalawang stars ng LA. Makikita rin natin na nag-uusap si Krejci at Johnson na palit sila ng tao. Mas okay kasi syempre na rim protector si Johnson at ang taas nga nito tumalon. So gugustuhin mo na andyan siya kasi yung main rim protector mo ay nasa labas. Nakaabang na kasi siya sa dalawang to eh. Sasalubong siya kung aatake si LeBron. Sasalubong siya kung papasok si AD. Hati ang atensyon niya kaya hindi na rin niya nasabayan si Rui na gumalaw nga mula sa kaliwa. Again, pwedeng manood na lang tong mga to, tignan si LeBron na pumoste nga dyan. Pero nagiging predictable ka kung ganon. Ganda nung pagkakakat ni Austin dito, wala na namang sumabay. So yung simpleng pick and roll pwede naman din talagang paigtingin sa mga ganitong matatalinong cuts at mga puslet. Dati kasi mas madalas mo makikita na mga nakatayo lang tong ibang mga players ng LA at pinapanood lang either si LeBron or AD na kumana. Pero at least ngayon gumagaling na rin sila sa ganitong mga cuts nga at kita nyo naman nahihirapan sumabay ang depensa doon pag tumitira na sila. Senyales na umuokay na rin ang kanilang chemistry or baka sadyang hindi lang din kalakasan ng team itong Atlanta kaya nakakawala ang LA. Tignan natin kung ano masasabi nyo sa comments mga idol. Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.